Kabanata 6686-6690. Ang iyong Walsing Xavier family ay tagasunod ng konsorsyum. Ang pamilya ni Xavier sa Estados Unidos. Nakikitang bumalik ang master, imbes na gamulong sa gilid at lumuhad, sumigaw ka dito. Anong klaseng sistema yan? Patriarch Xavier, matandang lalaki, hindi ka ba niya tinuruan kung paano kumilos? Ang iyong saloobin ay nagpapalungkot sa amin ng pamilya Xavier sa Estados Unidos. Kung tutuusin, hindi ka kagete ng aso ang may-ari nila paglaki nila, pero dito ka tumatahol. Pagkasabi noon, umiling-iling si Sherlock, na para bang maling aso ang pinalaki niya. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kakaiba ng yin at yang at ang mga ganoong salita ay talagang nakadirekta sa pamilya Xavier. Walsing, isa sa nangungunang 10 pamilya sa Great Country Age. Habang ang mga tao ay kamangha-mangha, hindi rin nila nakikita ang lakas ng Xavier Family Consortium sa United States. Ang mukha ni Patriarch Xavier ay sobrang pangit din sa isang iglap. Ngunit bago pa niya maibuka ang kanyang bibig, sumangot na si Yvonne Xavier, at sinabing, Xavier Family Consortium. Tanging ang tinatawag na consortia lang ang kumita ng malaki sa pamamagitan ng pagtataksil sa bansa at paghahanap ng kaunlaran matapos na kaibiganin ng pamilya Xavier ang mga dayuhang kaaway at kinalimutan ang kanilang mga ninuno. Pagkatapos gamulong sa Estados Unidos, ngayon, nang ahas ka talagang pumunta sa teritoryo ng isang dakilang bansa. Has na talunin ang host. Isa kang matapang na aso. Oh, pinagbabantaan ba ako nito? Takot na takot ako. Mukhang natakot si Sherlock. Yvonne Xavier, huwag kang magkamali. Noon, ang aming branch ay itinuturing na direktang linya ng pamilya Xavier at Walsing. At saka, kapag pumunta tayo sa United States, lahat ay para sa ikauunlad ng pamilya para sa pagpapatuloy at lakas ng pamilya. At sa iyo na lang ang naiwan na asong bantay. Bakit, dekada na ang lumipas, nakalimutan mo na ba ang iyong pagkatao? Sa tingin mo ay nakatulala ka na at naging master. 666. Lalong lumala ang yin at yang sa mukha ni Sherlock. Should I say, you guys are pretty amazing. Bahagyang kumunat ang noo ni Yvonne Xavier, at sinabing, wala akong pakialam kung ano ang gusto ninyong gawin. Lumabas ka na, kausapin ang grupo kung may sasabihin ka. Ituloy mo ang panggigipit sa pamilya Xavier, isusumbong kita sa pulis. Short oil, report mo sa officer, mas natatakot ako. Baka sa mukha ni Sherlock ang reklamo. Sabi ko Patriarch Xavier, hindi, dapat tawagan din kita. Kuya Xavier, tama ba? Natatakot ako na hindi makabubuti para sa iyong pinili na hindi ako tanggapin bilang master. Pumunta ako sa iyo na may pangmatagalang relasyon sa pamilya. Ito ay dapat ang aking kapatid na si Shawan Xavier, tama ba? Halika, kuya, yakapin mo ako. Habang nagsasalita, naglakad si Sherlock na puno ng pananabik ang mukha, gustong yakapin si Shawan Xavier. Namutla sa takot ang mukha ni Shawan Xavier, at mabilis na nagtago sa likod ni Harvey York sa oras na ito. Mabilis ding dumating ang ilang miyembro ng Xavier family sa oras na ito, sinusubukang pigilan ang pagmamataas ni Sherlock. Sherlock, sa tingin mo ba dahil half-breed ka, hindi mo maintindihan ang pananalita ng tao? Puno ng galit ang mukha ni Yvonne Xavier, walang kompromiso. Sa aming lugar, walang tumatanggap sa iyo. Lumabas ka, gamulong ka sa abot ng iyong makakaya. Kung hindi ka pupunta, huwag mong sisihin ang aking mga tao sa pagiging bastos. Habang nagsasalita, ipinalakpak ni Yvonne Xavier ang kanyang mga kamay, at kaagad na mayroong higit sa 100 mga master ng Xavier family, lahat sila ay may mga matigas na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Malinaw, hanggat may pagkakaiba-iba ng opinyon, magkakaroon ng malalaking away. Tak, hindi ba ito ang tribongguo na sinanay ng pamilya? Xavier, bakit ginagamit mo pa rin itong tradisyonal na pamamaraan sa panahon ngayon? Mukhang naiinis si Sherlock, talagang hindi kayo nakakasabay sa panahon. Alam mo, ngayon sa ating bansa, ang paglinang ng ganitong uri ng mga thug ay ang direktang pag-iniksyon ng genetic medicine fluid. Ang mga magtagumpay ay magiging thugs, at ang mga mabibigo ay itatapon sa basurahan. Higit 10 taon ang inabot mo para linangin ang isang sinaunang martial arts master. Kinailangan lamang namin ng 10 araw upang linangin ang isang geneticist.
Ayan, paano tayo lalabanan ng Xavier family sa Walls Inc. Si Sherlock ay may hitsura ng pangiinis at paghamak, malinaw na minamaliit lang niya ang pamilya Xavier, at maging ang mga primitive na pamamaraan ng Great Country Age. Sa kanyang Catolusan, tanging ang genetic na paraan ng Estados Unidos ang hindi magagapi. Hoy, kung alam ko lang na masama ang ginagawa ng Xavier family sa Walls Inc., naghanda ako ng 10 o 8 bodyguards para sa iyo. Kaya kitang alagaan kapag nabubuhay ka pa, at kaya mong alagaan pagkatapos ng kamatayan. Pagkasabi nito, tumawa ng walang ingat at mayabang si Sherlock. Ang mga tao sa paligid niya ay nagpakita rin ng makabuluhan at kaaya-ayang mga ekspresyon sa oras na ito. Isang grupo ng mga sinaunang martial arts expert mula sa Xavier family of Walls Inc. ang tumingin sa unahan na may maputlang mukha. Malinaw na ang mga salita ni Sherlock ay hindi lamang nakakainsulto sa Xavier family of Walls Inc., ngunit tinapakan din ang kanilang ipinagmamalaki na sinaunang martial arts master sa alabok. Nagdilim ang ekspresyon ni Patriarch Xavier dahil dito. Pero bago pa man siya makapagsalita, dahan daw ang sinabi ni Yvonne Xavier na may malamig na mukha. Sherlock, sigurado ka bang gusto mong guluhin ng ganito ang buong Xavier family sa Walls Inc.? Sa tingin mo ba may iniis mo kami sa paggawa nito? Galitin ka. Ngumiti ng mahina si Sherlock. Bakit naman kita i-provoke? Ikaw ay isang mataas na antas na executive ng Xavier family sa Walls Inc., at 1/3 ng isang ektaryang lupain sa Walls Inc. ang iyong teritoryo. Kung ang isa sa inyo ay hindi maayos, paano mo ako papatayin? Gayunpaman, ang mga salita ni Sherlock ay tila takot na takot, ngunit sa katunayan ang kanyang ekspresyon ay kalahating ngiti, malinaw na nanunukso kay Yvonne Xavier. Si Yvonne Xavier ay hindi tanga, paanong hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Sherlock, sa pagkakataong ito ay sinabi niyang may malungkot na mukha. Sa huling pagkakataon sasabihin ko, lumabas ka. Ngayon na, mabilis, mabilis. Sabi ni Sherlock na may makahulugang ekspresyon sa mukha. Yvonne Xavier ang tinutukoy ko, kahit anong sabihin mo sa grupo natin, lahat tayo ay taga-Amerika. Union, okay lang ba sa'yo na itaboy ang mga tao ng ganito? Hindi ba't ang Great Country ha ay 5,000 taong sibilisasyon at isang lupain ng kagandahang asal? Ano, ako ang panauhin, bakit hindi mo ako pinapakain? Excuse me, si Yvonne Xavier ay tamad magsalita ng walang kaparirikan, ngunit winagayway ang kanyang kamay at sinabi, paalisin mo siya, maglakas loob na lumaban, huwag magpakita ng awa. Nang marinig ito, mahigit 12 mga sinaunang martial arts masters ng Xavier family ang humakbang na may malamig na ekspresyon. Paulit-ulit silang kinukulit kanina lang, puno na sila ng galit. Natural, hindi siya magpapakita ng awa ngayon. Sok, kamakailan lang, naglakas loob ang mga katulong na kagatin pabalik ang kanilang amo. Bihira at mahalaga. Kapuri-puri ang espiritong iyon. Kinaikit ni Sherlock ang kanyang mga mata at hakbang-hakbang na humakbang sa pagkakataong ito, puno ng panunuya ang kanyang nakatagilid na mukha. Ang Xavier family sa Walls Inc. ay matapang na hindi ako binigyan ng mukha. Originally, I planned to get along with you as an ordinary person. Ngunit ang natanggap niya ay pangungutya at pag-alis. Dahil ito ang kaso, titigil na ako sa pagpapanggap, at ipapakita ko ang aking mga card. Pumunta ako ngayon dito para makipag-ayos sa iyo. Sa karagdagan, kapag naayos na ang mga account, babawiin ko ang lahat ng nawala sa ating lahi. Magbilang, may mga account ba sa pagitan natin na kailangang ayusin? Napatingin si Yvonne Xavier sa mukha ni Sherlock at nagsalita sa malalim na boses. Huwag masyadong maglaro, bakit hindi? Nag-spray si Sherlock ng malaking smoke ring sa mukha ni Yvonne Xavier. Nakipagsabuatan ang iyong kadugo para agawin ang buong ari-arian. Ang pamilya ni Xavier sa Walls Inc. Ngayon tatalikod ka na talaga at itatanggi ang sinuman. Hindi ganoon kadali. Bumalik ako sa pagkakataong ito para sabihin sa iyo na dapat mong masunurin na ibalik ang pamilya Xavier sa Walls Inc. O, babawiin ko ito gamit ang sarili kong mga kamay. Kaya lang kapag lumipat ako, natatakot ako na hindi maganda ang hitsura ng buong proseso. Bahagyang natawa si Yvonne Xavier nang marinig ang mga salita, at humarap sa isa't isa, your things. Nang umalis ang iyong bloodline sa Great Country Age, isang tinapay na lang ang natitira sa Xavier family. Ang pamilya Xavier ay kasalukuyang pinamamahalaan ng aming linya ng trabaho. May half-money relationship ba kayo?
Walang kinalaman sa iyo ang emosyon, katwiran, at batas. Umaasa sa pagbuka ng iyong bibig upang bawiin, isara ang lahat, sino ang nagbigay sa iyo ng mukha na ito? Humalaklak si Sherlock at sinabing, sa tingin mo, kung hindi ako sigurado, babalik ako. Magpapakita ba ako dito? Nang marinig ang kumpiyansa na mga salita ni Sherlock, bahagyang kumunot ang noo ni Harvey York. Ramdam niya ang tiwala sa mga sinabi ni Sherlock. Masasabing imposibleng maging napakayabang ng isang tao kung wala siyang ilang baraha. Ano, sinabi sa iyo ng tatay mong Amerikano na kung dumating ka na may dalang mga bituin at guhit ng bandila ng Amerika, maaari kang maging immoral. Bilang isang miyembro ng isang mayamang pamilya, alam na alam ni Yvonne Xavier na ang magkabilang panig ay nagsimulang makipaglaban ng hayagan at palihim sa ilang salita lamang. Pagkatapos ng labanang tulad nito kung saan hindi ka umabant o atras, wala siyang balak na sumuko, dahil kapag siya ay umatras, ang kabilang partido ay gagawa ng 1 pulgada. Kung gusto mong makipagkumpetensya para sa lahat sa Xavier family, Walls Inn, pwede kang pumunta dito, pero mas mabuting sabihin ko na sayo, kung gagawin mo ito, hindi ka lang makikinabang, masusumpa ka rin. Malamang, noong panahong iyon, ang tinatawag na Xavier family ng Amerika. Kailangang lumuhad pa ang unyon sa harap natin. Bukod dito, ang pamilya Xavier sa Walls Inn ay handang kunin ka muli, ngunit nilinang mo ito sa 8 buhay. Siksik. Nang marinig ang sinabi ni Yvonne Xavier, umiling si Sherlock. Mukhang masyadong humble ang consortium natin sa mga nakaraang taon. Kaya't ang pamilya Xavier sa Walls Inn ay hindi lamang tumanggi na aminin na sila ay natakot nang sila ay nakilala sa amin, ngunit kahit na naglakas loob na banta sila. Ito ay self-awareness disorder. Ito ay isang sakit na kailangang gamutin. At ngayon, pakikitunguhan kitang mabuti. Pagkasabi nito, iniunat ni Sherlock ang kanyang kanang kamay at pinitik ang kanyang mga daliri gamit ang snap. Kasabay ng kanyang mga galaw, nakita niya ang isang abogadong nakasuit at leather na sapatos, na may hawak na tablet computer sa kanyang kamay, diretsyong binuksan ang projection screen, at pinapatugtog ito sa TV sa side hall. Kinaikit ni Harvey York ang kanyang mga mata at tiningnan ang mga larawan sa loob. Ang mga larawan ay mga bill o kontrata, pati na rin ang iba't ibang mga record ng paglilipat. Nang makita ang lahat ng ito, sinabi ni Yvonne Xavier na may bahagyang malamig na ekspresyon. Ito ay ang iyong kakayahan upang makakuha ng ilang mga lihim ng negosyo ng Xavier family. Sayang naman, umaasa dito, gusto mo kaming takutin. Hindi pa madilim, bakit nagsisimula kang managinip? Panaginip, iniabot ni Sherlock ang kanyang kanang hintuturo. Hindi. Sana ay malinaw mong makita, ito ay matibay na ebidensya ng iyong pakikipagtulungan sa islang bansa. Ebidensya ng malakas na pakikipagtulungan sa mga taga-isla. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Yvonne Xavier. Anong ibig mong sabihin? Nagsalita din si Rodrigo Rose Xavier sa oras na ito, at mahinahong sinabi. This is just an ordinary business contract. The Xavier family business is all over the world. Walang espesyal sa pagkuha nito. Pero kahit na sinabi niya iyon ay bahagyang kinamayan ni Rodrigo Rose Xavier ang kanyang kanang kamay. Ito ang ilan sa mga kontratang pinirmahan nila noong niloko nila ang paraan ng mga Diyos sa pagkakataong ito. Originally, pagkatapos ng insidente kagabi, lahat ay masisira. Ngunit sa ilang kadahilanan, maraming mga larawan ang nahulog sa mga kamay ni Sherlock. Ang problemang ito ay hindi isang malaking problema, at inilapag din ni Harvey York ang kanyang tasa ng tsaa sa oras na ito, na nakapikit sa mga bagay sa screen, ang kanyang ekspresyon ay unti-unting naging marangal. Lumubog din ang mukha ni Patriarch Xavier, at tila may ilang itim na linya sa kanyang noo. Nang mapansin ang pagbabago sa ekspresyon ng lahat, tumawa si Sherlock at sinenyasan ang abogado na magsimulang makipagpalitan ng mga larawan. Habang lumingon, sinabi ni Sherlock na may interes, lubos naming alam ang panloloko ng iyong Walls Inn Xavier family sa mga Diyos sa pagkakataong ito. Ang problema, hindi alam ng ibang tao. Bukod dito, ang iyong Xavier family sa Walls Inn ay sadyang nagtanggal ng maraming balita upang maiwasan ang mga tao na malaman ang iyong mga pamamaraan. Gayunpaman, kahit gaano kakabilas, walang paraan para direktang ipadala ang mga tao sa isla na bansa para lipulin silang lahat. Kaya, ang mga bagay na ito ay nahulog sa aking mga kamay. At ang mga bagay na ito ay maaaring patunayan na ang Xavier family ay nasa
Walsing, hindi lang kayo nagkaroon ng malalim na pakikipagtulungan sa mga taga-isla, ngunit sinubukan ding ilipat ang ilan sa mga pangunahing ari-arian ng pamilya Xavier, maging ang mga bagay na may kaugnayan sa siyentipikong pananaliksik at pag-unlad sa mga taga-isla. Kapag lumabas ang balitang ito, natatakot ako na hindi gaanong nakikinig sa iyong paliwanag. Sumasang-ayon ang lahat, kilala mo ang kaaway sa loob at labas, at nakalimutan mo ang iyong mga ninuno. Nakikinig sa mahusay na pagsasalita ni Sherlock, tiningnan ni Yvonne Xavier at ng iba pa ang mga larawan sa screen, paulit-ulit na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Kapag ang mga bagay na ito ay nalik, walang paraan upang maipaliwanag ang mga ito ng malinaw. Sa pag-iisip tungkol dito, nadurog ang puso ni Yvonne Xavier. Ang isang matandang Zorro na tulad ni Patriarch Xavier ay palaging may pangit na mukha. Kinaikit ni Rodrigo Xavier ang kanyang mga mata, iniisip kung ano ang kanyang iniisip. Lahat, ano sa palagay mo, kung tutulungan kitang espesyal na magsagawan ng press meeting? Pagkatapos mailathala ang mga bagay na ito, kumuha ng ilang taga-isla upang lumabas at sabihin ang totoo. Sa tingin mo ba ay matatalo ang domestic media? Ngumiti ng mapaglaro si Sherlock. Sa Big Country Age, parehong online at offline, medyo marami ang galit na kabataan. Sa sandaling nalaman nila, ang nangungunang 10 pamilya na itinuturing ang kanilang sarili na mga idolo at bulugad ng bansa. Ang Big H talaga ang nagkusa na ibenta ang Big H Country. Sa tingin mo ba sasabog ang pamilya ng mga iyon? Xavier sa Walsing ng personal. Kahit na walang silbi sa iyo ang King Lo ng Great Country H, mapapahiya ka pa rin at hindi ka na qualified na ma-rank sa top 10. At kapag nahulog na ako sa top 10, hindi ko na kailangang gumalaw. Sa teritoryo ng Great Country H, maraming puwersa at pamilya, na magkukumpulan na parang mga lobo at lilipulin ang pamilya Xavier sa Walsing mo. Pagkasabi noon, tumingin si Sherlock kay Yvonne Xavier at sa iba pa at ninisyon. Makinig, kahit na malayo ako sa Estados Unidos, hindi ko nakalimutan ang mga estratehiya ng Big Country H at nanalo ng libu-libong milya. Kung tutuusin, may mga bagay na nagawa na, at hindi mo na mabubura ang mga ito sa buong buhay mo. Dapat ko bang ferret ka sa paghahanda ng isang magandang pagkakataon para sa akin? Nang marinig ang matagumpay na mga salita ni Sherlock, dumilim ang magandang mukha ni Yvonne Xavier at sinabing, Sherlock, ikaw ay tunay na walang hiya. Bantaan kami ng mga hindi kinakailangang bagay. Dapat meron. Nagkibit balikat si Sherlock. Meron ba, hindi mo alam. Kahit ano pa ang layunin mo, ang kontratang ito ay nakasulat sa itim at puti, at hindi mo ito pinipirmahan. Hindi ba ako pumirma? Nagpapakita lang ako ng totoo, hindi ka makatiis. Anak, gusto ko lang ipaalala sa iyo na kasama ang Xavier family. Walsing ka ng lahi ng Great Country Age. Ano, natatakot ka ba? May kasabihan na ang malinis ay malinis, ngunit sa tingin mo ba ay malinis ka? Marahil, ang aking paghahayag ng sikreto ay nakatulong sa Great Country Age na mahanap ang middle class na pamilya na nakatago sa loob ng maraming taon. Speaking of these, tumawa ng masama si Sherlock, ang pangit ng ekspresyon niya. Malinaw nating maipaliwanag ang sanhi at epekto ng insidenteng ito. Nang makita ang masamang mukha ni Sherlock, hindi napigilan ni Rodrigo Xavier na magsalita. Napakalaking bagay na ang Xavier family ng Walsing ay naglantad ng kanilang sikreto. At saka, we don't mind taking this opportunity to expose your face completely, para malaman ng lahat ng tao sa mundo kung anong klaseng bagay ang Xavier family sa United States. Eksakto, nakatingin din si Yvonne Xavier kay Sherlock sa mga oras na ito, naghahanda na maglim mula sa mga kasanayan ng Bart Arian upang makontrol ang barbarian. Kung ikukumpara sa iyong masamang moralidad, ang iyong kadugo ay maaaring kumita ng maraming pera sa Estados Unidos. Hindi kalabisan na sabihin na ikaw ay isang taksil. Ito ay talagang isang malaking gulo, at ito ay hindi mabuti para sa sinuman. Hindi ka ba masyadong naive? Bakas sa mukha ni Sherlock ang pagtataka, humakbang siya pasulong, tiningnan ng mabuti si Yvonne Xavier, at saka tinuro ang sarili. Miss Yvonne Xavier, tingnan mong mabuti. Ako ay isang magkahalong lahi, isang tunay na lahi. Ang aking ina ay isang purong Amerikano. Sa tingin mo ba ay may pakialam ang mga tulad ko sa mahina mong pagbabante? Inilantad ang iyong mga gawain, at hindi ka makakapatuloy. Malaking bansa H.
At ma-expose man ang problema namin, bukod sa ilang araw na pinag-uusapan, may iba pa kayang kahihinatnan. Hindi, mula ngayon, mas magtitiwala sa amin ang mga Amerikano. Kami, para ibunyag mo ang aming mga tunay na kulay, wala kaming hinihiling. Speaking of these, bahagyang ngumisi si Sherlock, with an expression that I am shameless, and you can bite me if you have the ability. Wala kaming pakialam sa mga banta mo. At ang gagawin ko ay maaaring pumatay sa iyo sa loob ng ilang minuto. Mukhang nasisiyahan si Sherlock sa sandaling iyon. Kahit saang anggulo mo tingnan. Wala sa inyo ang kalaban namin. Walang paraan para tanggihan ang aming kahilingan. Dahil sa mga kahihinatnan na iyon, hindi mo ito kayang tiisin. Huminga ng malalim si Yvonne Xavier at sinabing, handa ba kayong lahat na gumawa ng mga bagay na walang pag-iimbot? Ngumisi si Sherlock at sinabing, truly selfless. Ngunit mas mabuti na iyon kaysa ibigay ang kayamanan sa mga katulong, hindi ba? Sa madaling salita, dapat kang lumuhod, kung hindi, dudurugin ka ng young master na ito. Walang ikatlong paraan upang pumunta. Isuko mo ang iyong sarili sa iyong kapalaran 4 characters. Nang marinig ito, malamig ang tingin ni Yvonne Xavier, Sherlock, aawayin mo ba kami ng tuluyan? Walang hanggan. Napangiti si Sherlock. Medyo nagkakamali ka. Sa mata ko, ikaw lang ang mamamatay. Hindi lamang ako mamamatay, ngunit ang mga benepisyo ay hindi makalkala.